Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig, paghihiganti at pagpapatawad? Samahan niyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng misteryo at damdamin. Paano kung ang isang utang na iniwan ng nakaraan ay kailangang bayaran ng kasalukuyan at ang tanging kabayaran ay ang iyong kalayaan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lino sa isang kasunduang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang tunog ng martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa yero ang tanging maririnig sa maliit na talyer ni Lino Makisig. Bawat pukpok ay tila may kasamang bigat, may kasamang galit at pagkadismaya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang damdaming mas nangingibabaw, ang pagkadesperado. Tumigil siya saglit. Pinunasan ang noo na puno ng pinaghalong pawis at grasa gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang amoy ng langis at alikabok ay matagal nang nakakabit sa kanyang pagkatao. Sa loob ng bulsa ng kanyang maruming pantalon, tila may apoy na nag-aapoy. Hindi ito apoy ng pag-asa, kundi apoy na dala ng papel na kanina pa niya ayaw tingnan, ang pinakabagong hospital bill ng kanyang ama. 5 numero. 5 numerong tila isang hatol ng habambuhay na pagkakautang. Diyos ko, bulong niya sa sarili, napapikit ng mariin. Ang Makisig Motors na minana pa niya sa kanyang ama ay hindi na Makisig. Ito'y anino na lamang ng dating kasikatan. At ang kinikita niya ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, hindi para sa bundok ng utang na iniwan sa kanila ng maling desisyon ng nakaraan. Habang nakatitig siya sa kawalan, isang anino ang biglang tumakip sa sikat ng araw sa bukana ng talyer. Isang anino na hindi pangkaraniwan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napakurap. Isang itim na kotse. Hindi lang basta itim na kotse. Ito ay isang sasakyang tila hindi dapat napapadpad sa isang eskinita sa baryo mapayapa. Ang kintab nito ay kayang salaminin ang buong kahirapan ng paligid. Ang makina nito ay halos walang tunog. Huminto ito sa tapat mismo ng kanyang talyer. At sa isang iglap, ang buong kapitbahayan ay tila natahimik. Bumukas ang pinto sa passenger side at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Matangkad, mukhang propesyonal, at may bitbit na isang itim na leather briefcase. Ang sapatos nito'y makintab na tila nahihiya ang alikabok na dumapo. Naglakad ito papalapit sa kanya. Bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. "Ikaw ba si Ginoong Lino Makisig?" tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng sasakyan. Tumangulang si Lino, hindi maalis ang tingin sa sasakyan. "Ako nga ho. May problema po ba sa sasakyan?" Umiling ang lalaki at ngumiti ng manipis. "Wala. Narito ako para maghatid ng isang alok mula kay Doña Amorvida Imperial." Ang pangalan ay tila isang kulog na dumaan sa pandinig ni Lino. Doña Amorvida Imperial. Ang may-ari ng Villa Silencio, ang pinakamalaki at pinakamisteryosong mansyon sa kanilang bayan. Isang alamat, isang taong hindi nakikihalubilo sa mga ordinaryong mamamayan. Ano ang kailangan nito sa isang hamak na mekaniko? Isang alok? Naguguluhang tanong ni Lino. Binuksan ng abogado ang briefcase at inilahad ang isang folder. Alam ni Doña Amorvida ang iyong sitwasyon, ang pagkakautang, ang kalagayan ng iyong ama, si Mang Rico. Naramdaman ni Lino na nanuyo ang kanyang lalamunan. Paano niya nalaman? May mga bagay na hindi na kailangang itanong. Sagot ng abogado. Binaliwala ang kanyang tanong. "Diretso na tayo sa punto. Babayaran ni Doña Amorvida ang lahat ng utang ninyo. Lahat. Titiyakin niyang ang iyong ama ay makakatanggap ng pinakamahusay na pangangalaga. Bibigyan ka niya ng kinabukasang hindi mo pinangarap.
Napanganga si Lino. Ang mga salita ay tila isang panaginip. Isang napakagandang panaginip para maging totoo. Aano ho ang kapalit? Alam niyang may kapalit. Laging may kapalit. Tinitigan siya ng abogado ng diretso sa mata. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay ang pinakakakaibang narinig niya sa buong buhay niya. Kailangan mong pakasalan si Doña Amorvida Imperial. Parang huminto ang mundo ni Lino. Ang ingay ng martilyo, ang init ng araw, ang amoy ng langis. Lahat ay naglaho. Tanging ang mga salitang iyon ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pakasalan ng isang 74 taong gulang na babaeng hindi pa niya nakikita. Isang babaeng halos kasintanda na ng kanyang lola. Bago pa siya makasagot, iniabot ng abogado ang isang business card. Pag-isipan mo, ito ang numero ko, pero kailangan mo ng desisyon sa loob ng 24 na oras. Umalis ang abogado, sumakay sa makintab na kotse, at nawala na parang isang masamang panaginip, nag-iwan ng alikabok at isang nakakabaliw na alok. Kinagabihan, hindi mapakali si Lino. Nagtungo siya sa nursing home kung saan naroon ang kanyang ama. Nakita niya itong mahimbing na natutulog, ang dating malakas na katawan ay ngayoy payat at mahina. Ang mga guhit sa mukha nito ay naglalarawan ng hirap at pagsisisi. Siya ang dahilan kung bakit sila nagkaganito, ngunit ama pa rin niya ito. At gagawin niya ang lahat para dito. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Malamig. Tinitigan niya ang natutulog na mukha nito at doon, sa gitna ng amoy ng gamot at kapayapaan ng gabi, gumawa siya ng desisyon. Isang desisyon na isusuko ang kanyang sarili para sa taong nagbigay buhay sa kanya. Kinabukasan, tinawagan niya ang abogado. Dinala siya sa isang opisina na mas malaki pa sa buong bahay niya. Doon, sa isang mahabang mesa, nakalatag na ang kontrata. Binasa niya ito, ngunit ang mga legal na termino ay lumalangoy lang sa kanyang isipan. Ang tanging malinaw ay ang mga numero, ang halaga ng utang na babayaran, at ang pangalan niya sa tabi ng pangalan ni Amorvida Imperial. Pumapayag ako, sabi niya sa mahinang boses. Kinuha ang ballpen na nanginginig ang kamay. Nilagdaan niya ang papel. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay tila tunog ng paglalagari sa kanyang kaluluwa. Isang pirma para sa kalayaan ng kanyang ama. Isang pirma para sa kanyang sariling pagkakakulong. Pagkatapos niyang pumirma, itinuro ng abogado ang isang direksyon gamit ang kanyang ulo. Nais kang makita ni Donya. Lumingon si Lino. Sa dulo ng silid, sa likod ng isang tinted na salamin na hindi niya napansin kanina, ay may isang pinto na ngayon ay nakabukas. At mula sa dilim, dahan-dahang lumabas ang isang anino. Hindi niya nakita ang buong mukha nito, tanging ang mga mata lamang. Mga matang napapalibutan ng kulubot ng panahon, ngunit walang bakas ng anumang init o kabutihan. Ito ay mga matang malamig, mapanuri, at puno ng isang bagay na hindi niya mawari. Isang bagay na tila tagumpay, ngunit isang madilim at nakakakilabot na tagumpay. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang binatang mekaniko na isinuko ang lahat at ang matandang babaeng bumili ng kanyang kaluluwa. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang martsa o mga kantang puno ng pag-ibig. Ang tanging naroon ay ang nakabibinging katahimikan ng isang opisina ng abogado at ang lamig na nagmumula sa air conditioning system na tila gumagapang sa balat ni Lino at nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ang kasal ay natapos sa loob lamang ng 10 minuto. Si Lino, si Doña Amorvida, ang kanyang abogado, at isang sekretaryang nagsilbing saksi. Iyon lang. Walang ngiti, walang pagbati, walang kahit isang salita ng pagsasaya. Pagkatapos niyang pumirma sa marriage certificate,
Naramdaman ni Lino na iyon na ang huling pirma niya sa kanyang kalayaan. Tumingin siya kay Doña Amorvida, naghihintay ng kahit anong senyales, isang tango, isang tingin, ngunit ang ginawa lang nito ay tumayo. Inayos ang kanyang mamahaling bestida at nagsimulang maglakad palabas na para bang walang nangyari. Sumunod ka. Iyon lang ang utos ng abogado sa kanya. Ang biyahe papunta sa Villa Silencio ay isa pang pagsubok ng katahimikan. Magkatabi sila ni Doña Amorvida sa likod ng maluwag na sasakyan, ngunit ang agwat sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan. Nakatingin lang si Lino sa bintana, pinapanood ang pamilyar na mga tanawin ng baryo mapayapa na unti-unting lumilipas, ang mga batang naglalaro sa kalye, ang mga tindahang maliliit, ang mga taong naglalakad na may ngiti sa labi. Mga simpleng bagay na ngayon ay tila abot kamay, ngunit hindi na niya maaaring hawakan. Isa na siyang estranghero sa sarili niyang mundo. Hanggang sa huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Ito ay napapalibutan ng pader na sobrang taas, na tila itinatago ang anumang nasa loob nito mula sa mata ng mundo. Dahan-dahang bumukas ang gate na may marahang tunog, nagbubunyag ng isang mahabang daan na napapaligiran ng mga perpektong inalagaang halaman. At sa dulo ng daan, naroon ang mansyon, ang Villa Silencio. Hindi ito isang bahay, isa itong palasyo na gawa sa bato at salamin. Malawak, matayog, at nakakatakot sa karangyaan nito. Ngunit habang papalapit sila, napansin ni Lino na wala itong buhay. Ang mga bintana ay tila mga matang walang emosyon, nakatitig sa kawalan. Pagbaba niya ng sasakyan, isang malakas na kalabog ang narinig niya sa kanyang likuran. Ang dambuhalang gate ay nagsara. Ang tunog na yon ay tila isang pinal na hatol, isang pinto ng kulungan na isinara at hindi na muling bubuksan. Naramdaman niya ang panlalamig sa kanyang batok. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan, Ginoong Imperial. Sarkastikong sabi ng abogado. Ang loob ng mansyon ay mas nakakahanga at mas nakakakilabot. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab, kayang salaminin ng matataas na kisame na may nakasabit na mga chandelier. Ang mga kasangkapan ay halatang antiko at mamahalin. Ngunit ang buong lugar ay may aura ng kalungkutan. Masyadong malinis, masyadong tahimik. Para kang nasa loob ng isang museo kung saan bawal mag-ingay at bawal huminga ng malakas. Walang nagsalita sa kanya. Ang mga kasambahay na nakasalubong niya ay yumuyuko lamang. Hindi nag-aangat ng tingin na para bang isa siyang multo na hindi dapat pansinin. Dinala siya sa isang napakahabang dining hall. Ang mesa ay kayang magpakain ng 30 tao. Ngunit 2 plato lamang ang nakahanda, isa sa magkabilang dulo. Ang unang hapunan nila bilang mag-asawa ay ginanap sa ganap na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato. Nakaupo si Doña Amorvida sa kabilang dulo. Ang postura niya ay perpekto. Ang bawat galaw ay may kontrol. Tinitingnan siya nito paminsan-minsan, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang bagay na binili, isang tropeyo ng isang madilim na tagumpay. Sinubukan ni Linong kumain, ngunit ang pagkain ay tila walang lasa sa kanyang panlasa. Ang bawat subo ay tila buhangin na mahirap lunukin. Pagkatapos ng hapunan na yon, sa wakas ay nagsalita si Doña Amorvida. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa. May mga patakaran sa pamamahay na ito. Lino, simula niya, habang pinupunasan ang kanyang bibig ng puting table napkin. Unang-una, huwag mong isipin na dahil dala mo ang aking apelyido, ay may karapatan ka na sa kahit anong bagay dito. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad sa gilid ng mahabang mesa, palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila nagpapabigat sa hangin,
Huminto ito sa kanyang likuran. Naramdaman ni Lino ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ikaw ang asawa ko sa papel. Bulong nito malapit sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay puno ng paghamak. Isang legalidad na kailangan ko. Ngunit sa loob ng mga pader na ito, isa ka lamang anino. Isang paalala ng isang utang na binabayaran. Malinaw ba yon? Hindi siya nakasagot. Tumango lang siya ng marahan. Mabuti, sabi nito at lumayo na. Ipapakita na sa iyo ng katulong ang iyong silid. Isang unipormadong kasambahay ang lumapit at iginiya si Lino. Paakyat sa isang malawak na hagdanan. Dumaan sila sa isang pasilyo na puno ng mga painting na tila nakamasid sa kanya. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Pagbukas ng pinto, isang silid na mas malaki pa sa sala ng dati niyang bahay ang tumambad sa kanya. May malambot na kama, mamahaling kasangkapan, at sarili nitong banyo. Isang gilded cage, ngunit may isang bagay na kakaiba. Nilapitan niya ang dingding kung saan dapat naroon ang bintana. Ngunit wala siyang nakita, kundi isang pader na blangko. Walang bintana, walang tanawin ng labas, walang paraan para makita ang sinag ng buwan. Buwan o ang sikat ng araw. Bigla siyang kinabahan. Mabilis niyang kinapa ang bulsa ng kanyang pantalon para kunin ang kanyang cellphone para sana tawagan ang kaibigan niyang si Diwa para sabihing ayos lang siya kahit hindi. Ngunit wala siyang nakapa. Ang bulsa niya ay walang laman. Inalis. Kinuha na pala ito nang hindi niya namamalayan. Doon, sa gitna ng marangyang silid na walang bintana, habang hawak ang bulsang walang laman, unang naramdaman ni Lino ang tunay na kahulugan ng kanyang sitwasyon. Hindi siya asawa, hindi siya panauhin, isa siyang bilanggo. Ang mga unang araw ni Lino sa Villa Silencio ay isang pag-aaral sa iba't ibang uri ng katahimikan. Mayroong katahimikan ng malawak na pasilyo na tila lumulunok sa bawat tunog ng kanyang mga yabag. Mayroong katahimikan sa hapagkainan na mas maingay pa sa sigawan. At mayroong katahimikan sa kanyang silid na walang bintana. Isang katahimikang bumubulong ng pag-iisa at pagkakakulong. Ngunit sa ikatlong araw, binasag ni Doña Amorvida ang katahimikang yon sa paraang hindi inaasahan ni Lino. Pinatawag siya nito sa isang silid na hindi pa niya napapasukan. Pagdating niya roon, nakita niya ang matanda na nakatayo sa gitna. Kalmado, habang sa sahig ay nagkalat ang mga piraso ng isang basag na florera. Halatang ito'y isang mamahaling antiko, gawa sa pinong porselana na may mga disenyong ginto. Nabasag ito ng isa sa mga katulong. Sabi ni Doña Amorvida, ang boses ay walang emosyon. Isang kapabayaan. Tumingin si Lino sa matanda. Hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Linisin mo, utos nito, at itinuro ang isang maliit na dustpan at brush sa isang tabi. Pulutin mo ang bawat piraso. Siguraduhin mong walang matitira, kahit isang maliit na bubog. Napakunot ang noo ni Lino. Mayroong 3 kasambahay na nakatayo sa di kalayuan. Bakit sa kanya ito inuutos? Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsalita muli ang matanda. Ang florerang yan, sabi nito habang pinapanood siyang lumuhod sa sahig, ay isang regalo sa aking pamilya. Isang simbolo ng isang pangako. Ngunit tulad ng lahat ng pangako na nanggagaling sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan, nababasag din. Tumingin ito ng diretso kay Lino, ang mga matay matalim. Kasing halaga yan ng mga pangako ng ama mo. Walang kwenta. Naramdaman ni Lino ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang matinding hiya ang gumapang sa kanyang dibdib. Habang pinupulot niya ang bawat matulis na piraso ng porselana, nararamdaman niya ang bawat salita ng matanda na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi ito simpleng paglilinis. Ito ay isang pagpapahiya. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Pagkatapos niyang linisin ang sahig, hanggang sa maging isang alikabok na lang
Ang natira, hindi pa tapos si Doña Amorvida. Sumunod ka sa akin, sabi nito. Iginiya siya nito sa isang bahagi ng mansyon na tila napabayaan na. Maalikabok ang pasilyo at may amoy ng kalumaan. Huminto sila sa harap ng isang pinto at binuksan ito. Isang silid na natatabunan ng puting tela. Ang mga kasangkapan ang tumambad sa kanya. Ang tanging bagay na walang takip ay isang malaking oil portrait na nakasabit sa pader. Larawan ito ng isang lalaking may mabait na muka at matalinong mga mata. Kilala mo ba kung sino yan? Tanong ni Doña Amorvida. Umiling si Lino. Iyan ang aking ama, sabi ng matanda. Ang boses ay biglang nagkaroon ng bahid ng pait. Ang taong nagtayo ng lahat ng ito, isang taong naniniwala sa pagkakaibigan at katapatan. At ang lalaking namatay dahil nagtiwala siya sa isang makisig, dahil nagtiwala siya sa ama mo. Natigilan si Lino. Ang kwentong alam niya ay nalugi ang negosyo ng kanyang ama. Iyon lang, ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Doña Amorvida, mayroong kasalanan, mayroong pagtataksil. Nagsimulang maghalo sa isip niya ang hiya at pagkalito. Hindi ganyang tao ang tatay ko. Mahinang sagot niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Amorvida. Iyan ang akala mo, pero malalaman mo rin ang lahat. Sa ngayon, gusto kong tumatak sa isip mo ang mukhang yan. Ang mukha ng taong sinira ng pamilya mo. Iniwan siyang mag-isa ni Doña Amorvida sa maalikabok na silid, kasama ang larawan at ang mga akusasyong naglalaro sa kanyang isipan. Ang takot na nararamdaman niya ay unti-unting nahahaluan ng isang bagong damdamin, ang kahihiyan. Kinahapunan, habang nagdidilig ng halaman ang hardinero sa labas, nakakita si Lino ng pagkakataon. Alam niyang mayroon itong lumang cellphone sa bulsa. Sa isang iglap ng tapang na dulot ng desperasyon, nilapitan niya ito. Manong, pwedeng makitawag? Emergency lang po. Sandali lang talaga. Pakiusap niya. Siniguro na walang ibang nakakarinig. Nag-atubili ang matandang hardinero, ngunit sa awa ay ibinigay din ang telepono. Nanginginig ang mga kamay ni Lino habang tinatype ang numero ni Diwa. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. Hello? Diwa, bulong ni Lino. Ang boses ay halos hindi marinig. Si Lino to. Lino, saan ka galing? Bakit hindi ka matawagan? Ayos ka lang ba dyan? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan. Bakas ang pag-aalala. Diwa, makinig ka. Tulungan mo ko, sabi ni Lino. Ang boses ay nanginginig na. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero isa itong kulungan, Diwa. Isang magandang kulungan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Lino, magsalita ka. Ngunit bago pa niya madugtungan ang sasabihin, isang anino ang tumakip sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at nanlamig ang buo niyang katawan. Nakatayo sa likod niya si Doña Amorvida. Hindi ito galit. Hindi ito sumisigaw. Ang mas masahol pa roon, mayroong isang maliit, nakakatakot na ngiti sa mga labi nito. Isang ngangiti ng isang pusang nahuli ang isang basang sisiw. Walang sinabi ang matanda. Inilahad lang nito ang kamay. Walang nagawa si Lino, kundi ang ibalik sa hardinero ang telepono at harapin ang kanyang tadhana. Hinintay niya ang sigaw, ang parusa. Ngunit wala. Tinalikuran lang siya nito at nagsimulang maglakad pabalik sa loob ng mansyon. At nang mapantayan siya nito, huminto ito at bumulong. Ang mga salita ay puno ng lason na dumaloy diretso sa kanyang puso. Bawat pagsubok mong kumontak sa labas, sabi nito ng mahina at malinaw, sisiguraduhin kong mararamdaman ng ama mo ang kabayaran. Ang banta ni Doña Amorvida ay naging isang kadenang hindi nakikita, ngunit mas mabigat pa sa tunay na bakal. Bawat kilos ni Lino sa loob ng Villa Silencio ay may kasamang takot. Takot na baka ang isang maling galaw, isang maling salita,
ay magdulot ng kapahamakan sa kanyang ama. Ang pagkadesperado na nagtulak sa kanya na tanggapin ang alok ay napalitan ngayon ng isang bagong klase ng pag-iisa. Isa siyang bilanggo na ang rehas ay ang sarili niyang pagmamahal sa magulang. Sa kanyang silid na walang bintana, naramdaman niya ang paglipas ng mga araw, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi sa regular na pagdating ng pagkain sa kanyang pinto. Walang telebisyon, walang libro, walang telepono. Tanging ang kanyang mga iniisip ang kanyang kasama, mga isiping puno ng mga akusasyon ni Doña Amorvida at ang nakakatakot na larawan ng ama nito. Pero sa ilalim ng takot at pag-iisa, isang buto ng paghihimagsik ang nagsimulang tumubo sa puso ni Lino. Hindi paghihimagsik na may kasamang sigaw o dahas. Ito ay isang tahimik at matigas na determinasyon. Kung hindi siya makakalabas, kung hindi siya makakahingi ng tulong, kung gayon, hahanapin niya ang sagot sa loob mismo ng kulungang ito. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan para sa kanyang ama, para sa kanyang sarili. Nagsimula siyang maghintay. Hinihintay niya ang gabi, ang oras kung kailan ang buong mansyon ay nalulukuban na ng malalim na katahimikan. Sa unang gabi, pinakiramdaman lang niya. Pinakinggan niya ang paghinto ng mga yabag sa pasilyo, ang huling pagklik ng mga ilaw. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng kanyang pinto. Hindi ito nakalock. Isang patibong o isang pagpapakita ng kumpiyansa ni Doña Amorvida na wala siyang mapupuntahan? Ano man iyon, lumabas siya. Sa dilim, ang mansyon ay mas nakakatakot. Ang mga anino mula sa sinag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana sa pasilyo ay lumilikha ng mga kakaibang hugis. Ang mga larawang nakasabit sa dingding ay tila may mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. Samantala, sa labas ng mga pader ng Villa Silencio, ang pag-aalala ni Diwa ay hindi na mapakali. Ang huling tawag ni Lino, ang putol-putol na pakiusap, ang takot sa boses nito, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi ito tama. Nagpunta siya sa nursing home para dalawin si Mang Rico, umaasang makakakuha siya ng kahit anong impormasyon. Ngunit hinarang siya ng isang nurse sa front desk. "Pasensya na po, ma'am," sabi nito sa isang magalang ngunit matigas na tono. "Mayroon po kaming utos na bawal munang tumanggap ng bisita si Ginoong Rico." Bakit? May nangyari ba sa kanya? Kinakabahang tanong ni Diwa. Wala naman po. Sa katunayan, nailipat na po siya sa isang private suite. Sagot ng nurse na tila sinanay na sabihin ang mga linyang iyon. Lahat po ng gastusin, mula sa kwarto hanggang sa mga gamot, ay sagot na ni Doña Amorvida Imperial. At mahigpit po ang bilin niya na bigyan muna ng ganap na kapayapaan ng pasyente. Naramdaman ni Diwa ang panlalamig. Hindi ito tulong. Ito ay kontrol. Ang pera ni Doña Amorvida ang naging pader sa pagitan niya at ng katotohanan. Lalo siyang nakumbinsi na may mali. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa pamilya Imperial. Balik sa loob ng mansyon, narating ni Lino ang isang malaking pinto na gawa sa kahoy na may mga ukit. Isang library. Ang lugar kung saan maaaring nakatago ang mga kasaysayan, ang mga sikreto. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakalak ito. Kinapa niya ang paligid. Umaasang may nakatagong susi, ngunit wala. Isang pader na naman. Hindi siya sumuko. Kinapa niya ang mga dingding, ang mga bookshelf na nasa pasilyo. Bawat libro ay hinawakan niya. Bawat palamuti ay sinuri. Hanggang sa isang bookshelf na puno ng makakapal na encyclopedia ang kanyang napansin. May isang libro na tila hindi gaanong maalikabok kumpara sa iba. Sinubukan niya itong hilahin. Matigas. Tinulak niya. Sa kanyang pagkabigla, narinig niya ang isang mahinang click at ang buong bookshelf ay bahagyang umusad. Nagbubunyag ng isang makitid at madilim na siwang sa likod nito. Isang lihim na daanan. Pinigilan ni Lino ang kanyang hininga at pumasok sa siwang. Sumara ang bookshelf sa kanyang likuran at nilamon siya ng ganap na kadiliman
at amoy ng alikabok at lumang papel. Kinapa niya ang pader hanggang sa makita ang isang switch. Bumukas ang isang maliit na ilaw. Nagliliwanag sa isang maliit na opisina na tila hindi nagalaw sa loob ng maraming dekada. Dito, iba ang pakiramdam. Hindi ito kasing linis at kasing perpekto ng ibang bahagi ng mansyon. May mga papel na nakakalat sa mesa, isang upuang natatakpan ng agyo, at mga libro na nakasalansan sa sahig. Ito ang lugar ng katotohanan, hindi ng pagkukunwari. Lumapit siya sa mesa at binuksan ang isang drawer. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang dokumento, may isang itim na leather-bound na journal. Maingat niya itong kinuha. Walang pangalan sa pabalat. Binuksan niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ay lumana, ngunit malinaw pa rin. Ika-10 ng Hunyo, 1975. Isang bagong simula. Ngayon ang unang araw ng aming partnership ni Rico. Isang binatang masipag at puno ng pangarap, katulad ko. Naniniwala akong ang pagsasamang ito, ang pagkakaibigang ito, ang mag-aangat sa aming dalawang pamilya. Ang Imperial Makisig Holdings ay hindi na isang pangarap lamang. Natigilan si Lino. Imperial Makisig. Pagkakaibigan. Ang mga salitang ito ay direktang sumasalungat sa lahat ng sinabi ni Doña Amorvida. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang simula ng isang kwentong ibang-iba sa kwento ng pagtataksil na ipinipilit nito. Hawak niya ang isang piraso ng katotohanan. Sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bombilya sa sikretong opisina, nilamon ni Lino ang bawat salitang nakasulat sa journal. Ang mga unang pahina ay puno ng pag-asa at paghanga para sa kanyang amang si Rico. Ngunit habang lumalayo ang mga pahina, nag-iiba ang tono. Nababasa niya ang tungkol sa mga hindi pagkakasundo, mga desisyon sa negosyo na parehong mapanganib. Hindi ito simpleng kwento ng isang traidor at isang biktima. Ito ay kwento ng dalawang magkaibigan na naging magkaribal, na parehong nagkamali dahil sa kanilang ambisyon. Ang huling entry ay halos hindi na mabasa dahil sa mga tuyong patak ng luha sa papel. Isinulat ito ng ama ni Doña Amorvida 1 linggo bago ito mamatay. Pareho kaming nagkamali ni Rico. Naging sakim ako. Naging padalos-dalos siya. Ngayon ang lahat ay guguho. Sana balang araw mapatawad namin ang isa't isa. Isinara ni Lino ang journal. Isang kakaibang bigat ang lumukob sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito, isang kislap ng pag-asa ang sumilay. Ang kanyang ama ay hindi isang halimaw tulad ng ipinipinta ni Doña Amorvida. Nagkamali ito, oo, ngunit hindi siya nag-iisa sa pagkakamaling iyon. Ang katotohanan ito ang naging kanyang kalasag. Kailangan itong malaman ng matanda. Kailangan nilang mag-usap. Kinabukasan, dala ang journal na tila isang sagradong armas, hinanap niya si Doña Amorvida. Natagpuan niya ito sa malawak na sala, kalmadong nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo, na para bang isa lamang itong ordinaryong umaga. Ang normalidad na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Doña Amorvida, magalang ngunit matatag na tawag niya. Nag-angat ito ng tingin mula sa dyaryo, ang mga matay malamig. Ano ang kailangan mo? Kailangan po nating mag-usap, sabi ni Lino. Lumapit at maingat na inilapag ang journal sa mesang salamin sa pagitan nila. Tungkol po dito, nangunot ang noo ng matanda nang makita ang journal. Sa isang iglap, nawala ang kalmadong ekspresyon nito at napalitan ng pagkabigla na mabilis ding sinundan ng galit na pilit itinatago. Saan mo yan nakuha? Mariing tanong nito. Hindi na po mahalaga kung saan. Ang mahalaga po ay ang nakasulat dito. Sagot ni Lino, ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Binasa ko po, hindi po kasalanan lahat ng ama ko. Pareho po silang nagkamali ng tatay ninyo. Nakasulat po dito. Mga kasinungalingan. Putol nito sa kanya.
Ang boses ay biglang tumaas at umalingaw-ngaw sa buong sala. Mga kasinungalingang isinulat ng isang mahinang tao para pagaanin ang sarili niyang konsensya. Pero sulat kamay po ito ng ama ninyo, giit ni Lino. Kinukwento niya ang totoong nangyari, ang tungkol sa pagkakaibigan nila. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Lino mula sa isang matanda, dinaklot ni Doña Amorvida ang journal. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa matinding galit. Ang maskara ng isang kontroladong donya ay gumuho at sa unang pagkakataon, nakita ni Lino ang babaeng nasa likod nito. Isang babaeng puno ng sakit at puot. Pagkakaibigan, sigaw nito, ang mukha ay namumula. Ang pagkakaibigang yon ang pumatay sa kanya. Ang tiwalang yon ang sumira sa pamilya natin. At sa harap mismo ng nanlalaking mga mata ni Lino, pinunit nito ang journal. Bawat pahina, bawat salita ng katotohanan, ang papel na naging pag-asa niya ay ginawa nitong mga walang kwentang piraso na nagkalat sa mamahaling alpombra. Wala kang alam, bata. Patuloy nito, ang boses ay nanginginig sa bagsik. Ang alam mo lang ay ang apelyidong daladala mo, isang apelyidong kasing dumi ng putik. Sinira ng ama mo ang lahat. Lahat! Napatulala si Lino. Ang kanyang ebidensya, ang kanyang pag-asa ay winasak sa isang iglap. Nang makita ni Doña Amorvida ang pagkagapi sa kanyang mukha, tila bumalik ang kontrol nito sa sarili. Huminga ito ng malalim, inayos ang sarili, at muling isinuot ang maskara ng malamig na awtoridad. Tumingin ito sa dalawang gwardiyang biglang lumitaw sa may pintuan na tila laging nakaantabay. Dalhin niyo siya sa kanyang silid, utos nito. At siguraduhin niyong nakalakang pinto, dito ka lang, hanggang sa matuto ka kung saan ang iyong lugar. Hinawakan siya ng mga gwardya sa braso, hindi na siya nanlaban. Habang kinaladkad siya paalis sa sala, ang huli niyang nakita ay si Doña Amorvida, na nakatayong parang isang reyna sa gitna ng mga pinirasong papel. Ang anino ng sakit at tagumpay ay magkahalo sa kanyang mga mata. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Lino nang isara at ilak ang pinto ng kanyang silid. Muli, mag-isa na naman siya. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay naging abo, kasing pino ng mga pinirasong papel ng journal. Napasuntok siya sa pader sa tindi ng galit at kawalan ng magawa. Naupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa malamig na pader at pumikit. Wala na siyang ebidensya, wala nang maniniwala sa kanya. Ngunit habang nakaupo siya roon sa dilim ng kanyang pagkatalo, isang tunog mula sa labas ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa harap ng mansyon. Sinundan ito ng mga yabag sa pasilyo. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Pilit pinakikinggan ang nangyayari. Isang boses ang kanyang narinig. Isang pamilyar na boses na nagpatayo sa lahat ng kanyang balahibo. Iyon ang boses ng abogado ni Doña Amorvida. Nakatayo sa likod ng pinto, idinikit ni Lino ang kanyang tainga sa malamig na kahoy. Ang buo niyang katawan ay alerto. Bawat himaymay ng kanyang laman ay nakikinig. Ang pagkatalo na naramdaman niya kanina ay pansamantalang napalitan ng isang matinding kuryosidad na may halong panganib. Nabalitaan ko ang nangyari kanina, Donya, ang tungkol sa journal. Narinig niyang sabi ng abogado, si Attorney De Leon. Ang boses nito ay formal at walang emosyon, ngunit may bakas ng pag-aalala. Isang buntong hininga ang narinig ni Lino mula kay Doña Amorvida. Isang maliit na problema, naayos na. Ang batang yon ay natuto na ng kanyang leksyon. Ang mahalaga ay ang mas malaking plano, sabi ng abogado. Ang oras ay tumatakbo, kailangan nating siguraduhin na walang magiging aberya. Walang magiging aberya, matigas na sagot ni Doña Amorvida.
Nasa ilalim ko siya ng kontrol, isang daga sa loob ng hawla. Naramdaman ni Lino ang pamilyar na kirot ng pagkapahiya. Ngunit hindi siya umalis sa pagkakatayo. Mayroon pang iba. Mayroon pang mas malalim na dahilan. Sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman niya. Mabuti kung ganoon. Patuloy ng abogado. Dahil ang lahat ay nakasalalay sa legalidad ng kasal na ito. Ang tiyempo ay kritikal. Ayon sa huling habilin ng iyong lolo, ang kondisyon ay malinaw na malinaw. Huminto ang abogado. Narinig ni Lino ang mahinang tunog ng paglalakad sa sahig na marmol. Idiniiin pa niya ang kanyang tainga sa pinto. Ang kanyang paghinga ay halos pigil na. 2 linggo na lang, Donya, sabi ng abogado sa isang mas mahinang boses na para bang may nag-iingat na baka may makarinig. At ang katotohanan iyon ay nagpadala ng kilabot sa gulugod ni Lino. 2 linggo na lang bago ang iyong ika-75 kaarawan. Pagkatapos niyon, si Lino makisig ay hindi na magkakaroon pa ng halaga. Ang mga salita ay tumama kay Lino na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Nag-alis ng hangin sa kanyang mga baga. Hindi na magkakaroon pa ng halaga. Paulit-ulit na umikot ang pariralang iyon sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas masakit, mas malinaw. Tila isang kidlat na tumama sa kanyang utak at sa isang nakakabiglang iglap. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang biglaang alok, ang pagmamadali sa kasal, ang kontrata, ang kanyang pagkakakulong. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Ang paghihiganti ay palamuti lamang, isang masarap na bonus para kay Doña Amorvida. Ang tunay na pakay ay mana. Isang kayamanang nakasalalay sa isang pirma sa marriage certificate. Napaatras siya mula sa pinto. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Napasandal siya roon, dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ang paghihiganti ay isang bagay na kaya niyang intindihin kahit gaano pa ito kasakit. Ngunit ito, ang pagiging isang kasangkapan lamang, isang pangalan sa isang dokumento na may expiration date, naalala niya ang kontrata, ang mga pahinang mabilis niyang nilagpasan dahil sa pagkadesperado na mailigtas ang kanyang ama. Naalala niya ang mga malalabong salita. Bilang kabayaran sa mga serbisyong naibigay, pagtupad sa mga tungkuling kinakailangan bilang asawa. Akala niya noon, ito ay mga legal na pormalidad lamang. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang serbisyo niya ay ang kanyang apelyido. Ang tungkulin niya ay ang maging isang legal na asawa hanggang sa sumapit ang kaarawan ng matanda. Siya ang susi. Isang susi na kailangan ni Doña Amorvida para buksan ang isang baul ng kayamanan. At ang tanong na biglang sumulpot sa kanyang isipan ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ano ang ginagawa sa isang susi kapag nabuksan na nito ang kandado? Itinatapon, winala, itinatago para walang sino man ang makahanap. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ang takot na naramdaman niya sa mga nagdaang araw ay hindi maihahambing sa purong malagkit na takot na gumagapang ngayon sa kanyang kaluluwa. Hindi na ito tungkol sa pagpapahiya o pagkakakulong. Ang 2 linggong palugit ay hindi lang para kay Doña Amorvida. Ito rin ay para sa kanya. Isang countdown. Sa kabilang panig ng pinto, narinig niya ang pagtatapos ng usapan. Ang mga yabag ng abogado palayo. Ang pagsara ng pangunahing pinto ng mansyon. Ang katahimikan. Ngunit para kay Lino, ang katahimikan ay mas maingay na ngayon. Ito ang katahimikan ng isang orasan na tumitiktak papalapit sa kanyang katapusan. Sa unang pagkakataon, mula nang tumuntong siya sa Villa Silencio, hindi lang ang kanyang kalayaan ang inalala niya, kundi ang kanyang sariling buhay. Ang bawat tiktak ng lumang orasan sa pasilyo ay tila isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Lino. 2 linggo, 14 na araw.
336 na oras. Ang panahon na dati isang walang katapusang agos ay naging isang buhangin na mabilis na nauubos mula sa isang basag na hourglass. Ang takot ay hindi na isang anino lamang sa kanyang isipan. Ito na ang hangin na kanyang hinihinga, ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Wala nang panahon para sa pag-iisip. Ang kailangan niya ay kumilos. Ngayon na. Ang kanyang plano ay desperado at simple. Kailangan niyang makakuha ng atensyon mula sa labas, mula kay Diwa. Nakatitiyak siyang pagkatapos ng kanilang naputol na tawag, nag-aalala na ito. Baka nga nasa labas lang ito, nagmamasid, naghihintay. Ginamit niya ang banyo. Sa gilid ng maliit na salamin sa ibabaw ng lababo, may bahagyang lamat. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para idiin ito hanggang sa isang maliit. Matulis na piraso ng salamin ang kanyang nakuha. Ito na ang kanyang signal. May isang maliit na ventilation grate na malapit sa kisame ng kanyang silid. Sa tulong ng isang upuan, naabot niya ito. Madilim ang gabi, ngunit sa di kalayuan, natatanaw niya ang mga ilaw ng baryo mapayapa. Sumandal siya sa pader. Ang puso'y kumakabog at sinimulang gamitin ang piraso ng salamin. Iniharap niya ito sa liwanag na nagmumula sa buwan. Pilit na lumilikha ng isang kislap, isang senyales, isang panawagan ng tulong na walang boses. Paulit-ulit niya itong ginawa. Umaasa. Nagdarasal na may isang taong makakita. Isang kaibigang nakakakilala sa kanya. Sa isang madilim na kalsada, ilang daang metro mula sa dambuhalang gate ng Villa Silencio, nakaparada ang isang lumang kotse. Sa loob nito, si Diwa ay hindi mapakali. Hawak ang isang pares ng binocular. Halos isang oras na siyang nagmamasid. At noon niya nakita yon. Isang maliit, mabilis na kislap mula sa isa sa mga silid sa itaas na bahagi ng mansyon. Nawala at bumalik muli. 1, 2, 3. Paulit-ulit. Hindi ito ordinaryong refleksyon. Ito ay isang signal. Lino, bulong ni Diwa sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Totoo nga ang kanyang hinala. Nasa panganib ang kanyang kaibigan. Naramdaman ni Lino na wala na siyang oras. Hindi siya maaaring umasa lang sa isang senyales. Habang ang lahat ay natutulog, kailangan niyang subukan. Kinolekta niya ang lahat ng kumot at bedsheet sa kanyang kama. Pinagbuhol-buhol niya ang mga ito ng mahigpit, lumilikha ng isang marupok na lubid. Ang kanyang tanging pag-asa. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Tahimik ang buong mansyon. Sa tulong ng dilim, nagawa niyang makarating sa hardin sa likod ng bahay. Doon, bumungad sa kanya ang pader. Mas mataas ito kaysa sa inaakala niya. Tila isang dambuhalang halimaw na nagbabantay sa kanyang kalayaan. Itinali niya ang kanyang gawang lubid sa isang matibay na sanga ng puno. Huminga siya ng malalim at nagsimulang umakyat. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa grasa at bakal, ay naninibago sa magaspang na bato ng pader. Ang bawat akyat ay isang pagsubok sa kanyang lakas at determinasyon. Malapit na. Ilang talampakan na lang at maaabot na niya ang tuktok. Ngunit nang akmang iaangat na niya ang kanyang sarili, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumutok sa kanyang mukha. Hanggang dyan ka na lang, Ginoo. Isang malamig na boses ang nagsalita mula sa ibaba. 2 gwardiya, nakatayo, naghihintay, na para bang alam na nila ang bawat galaw niya. Gumuho ang mundo ni Lino. Ang kanyang pag-asa ay naglaho, na parang bula. Walang pag-aalinlangan, bumaba siya. Tapos na ang laban. Kinaladkad siya ng mga gwardiya pabalik sa loob. Hindi sa kanyang silid, kundi diretso sa sala, kung saan, sa gitna ng dilim, ay naghihintay si Doña Amorvida. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silya, isang tasa ng tsa, ang nasa kanyang kamay,
na para bang nanonood lamang ng isang palabas sa teatro. Isang kahangahangang pagtatanghal, Lino. Sabi nito, walang bakas ng galit, tanging isang nakakainsultong pang-uuyam. Ngunit sayang, alam ko na ang katapusan. Hindi sumagot si Lino. Nakayuko lang siya. Ang bigat ng kanyang pagkatalo ay nakapasan sa kanyang mga balikat. Akala mo ba ganoon lang kadali? Patuloy ng matanda. Akala mo ba hindi ko inaasahan ang bawat desperadong galaw mo? Itinuro nito ang isang tablet na nasa ibabaw ng mesa. Halika, mayroon akong ipapakita sa iyo. Sa utos ng matanda, itinayo siya ng mga gwardiya at pinalapit sa mesa. Ipinakita sa kanya ni Doña Amorvida ang nasa screen. Isa itong live video feed. Ang video ay medyo madilim, ngunit malinaw pa rin. Iyon ang kotse ni Diwa, nakaparada sa gilid ng kalsada. At sa likod nito, may isa pang itim na kotse. Ang mga ilaw ay patay, tahimik na nagmamasid. Ang matapang mong kaibigan, sabi ni Doña Amorvida, ang bawat salita ay may lason. Kanina pa siya riyan, naghihintay, nag-alala. Isang napakatapat na kaibigan. Tumingin ito kay Lino, ang mga matay nanlilisik. Isang maling galaw mo pa, Lino, isang maling sigaw, isang maling pagtakas, at baka aksidenteng madulas ang preno ng sasakyan sa likod niya. Naiintindihan mo ba ako ko? Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat sa loob ni Lino. Hindi ang pader, hindi ang mga rehas. Ang gumuho ay ang kanyang kaluluwa. Napaluhod siya sa sahig na marmol. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Talo na siya. Hindi lang siya ang nakataya. Binihag na rin nito ang kaligtasan ng nag-iisang taong nagmamalasakit sa kanya. Maawa po kayo. Iyon lang ang salitang nagawa niyang sabihin. Ang boses ay basag. Huwag niyo siyang idadamay. Tumayo si Doña Amorvida. Kumuha ito ng isang bagay mula sa isang silya sa tabi. Isang itim na suit. Mamahalin. Inihagis niya ito sa sahig, sa harap mismo ni Lino. Tumayo ka. Utos nito, ang boses ay walang awa. Magbihis ka. Mamayang gabi. Mayroon akong isang maagang salyu-salo para sa aking kaarawan. At ikaw, bilang mapagmahal kong asawa, ay dapat nasa tabi ko. Ang suot na suit ni Lino ay tila isang baluting bakal na sobrang bigat. Bawat hibla ng mamahaling tela ay isang paalala ng kanyang pagkagapi. Habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin, hindi ang sarili niya ang kanyang nakita, kundi isang estranghero, isang puppet na may mga matang walang buhay, handa nang gumanap sa isang kasuklam-suklam na dula. Ang grand ballroom ng Villa Silencio, na dati tahimik at malungkot, ay nabuhay sa ingay ng mga tawanan, sa tunog ng mga kupitang nag-uumpugan, at sa himig ng isang string quartet. Puno ito ng mga taong mayayaman at makapangyarihan, mga mukhang nakikita lamang sa mga pahina ng magasin. Para sa kanila, ito ay isang eleganteng pagdiriwang. Para kay Lino, ito ang kanyang entablado ng pagpapahiya. Ngiti! Bulong ni Doña Amorvida sa kanyang tabi. Ang braso nito'y nakakapit ng mahigpit sa kanya. Ang pagkakahawak nito, na sa paningin ng iba ay tanda ng pagmamahal, ay isa palang pagbabantay. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakasaya sa piling ko. Ngumiti si Lino. Isang pekeng natangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit sa kanila ang mga bisita, binabati ang Donya para sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Amorvida! At sino itong napakakisig na Ginoo sa iyong tabi? Tanong ng isang babaeng may suot na kumikinang na mga alahas. Siya si Lino, ang aking asawa, sagot ni Doña Amorvida, may diin sa huling salita, at isang matamis ng ngiti na puno ng panloloko. Isang hindi inaasahang pag-ibig. Nahanap ko siya
sa panahong hindi ko na inaasahan. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Lino na parang mga karayom. Bawat pagbati, bawat papuri sa kanilang nakakakilig na kwento ay isang dagdag na insulto. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya, mga matang mapanuri, mausisa, at mapanghusga. Siya ang laruan, ang usap-usapan, ang batang asawa ng matandang milyonarya. Ang kahihiyan ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Habang abala ang lahat, iginala ni Lino ang kanyang paningin. Hinahanap niya ang kahit anong maaaring maging pag-asa. At doon, sa isang sulok malapit sa kusina, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isa sa mga matatandang kasambahay na naroon na raw sa mansyon bago pa man siya ipanganak. Si Aling Nena. Minsan, nakita niya itong pasimpleng nag-abot sa kanya ng isang basong tubig na may kasamang isang matamis na ngiti, isang maliit na kabutihang loob na tumatak sa kanyang isipan. Sa lahat ng mga empleyado sa mansyon, si Aling Nena lamang ang tanging nagpakita ng awa sa kanyang mga mata. Ngayon, nakita niya itong nakatingin sa kanya, hindi na may pagkaawa, kundi may halong pag-aalala. Samantala, sa labas ng gate, si Diwa ay hindi na mapakali. Pagkatapos makita ang itim na sasakyan sa kanyang likuran, alam niyang hindi na ito biro. Nagmaneho siya diretso sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. "Miss, ano po ang maipaglilingkod namin?" Tanong ng isang pulis na halatang pagod na. "Sir, tungkol po ito sa kaibigan ko, si Lino Makisig." Nagsimulang magpaliwanag si Diwa, ang boses ay nanginginig. Kasal po siya kay Doña Amorvida Imperial at sa tingin ko po ay sapilitan siyang ikinulong sa loob ng mansyon. May panganib po sa buhay niya. Tumingin sa kanya ang pulis na may pagdududa. "Si Doña Imperial? Miss, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Isa siyang respetadong tao sa bayang ito." "Opo, sigurado po ako," giit ni Diwa. Tumawag po siya sa akin, humihingi ng tulong. At may sumusunod po sa aking sasakyan pagkatapos kong magmatyag sa labas ng mansyon. "May ebidensya ka ba, miss?" Kinapa ni Diwa ang kanyang bulsa at kinuha ang cellphone. Sa kabutihang palad, na-record niya ang kanilang huling pag-uusap. Ipinadinig niya sa pulis ang nanginginig na boses ni Lino, ang mga salitang tulong at kulungan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng pulis. Hindi ito sapat para sa isang search warrant, ngunit sapat na ito para maghinala. Balik sa loob ng party, nakahanap si Lino ng pagkakataon, habang si Doña Amorvida ay abala sa pakikipag-usap sa isang senador. Dahan-dahan siyang lumayo at nagtungo sa direksyon ng mga catering staff. Sa isang piraso ng tissue paper, gamit ang isang maliit na ballpen na nakuha niya sa isang mesa, mabilis siyang nagsulat ng 2 salita. "Tulong po." Nakita niya si Aling Nena na may dalang tray. Habang nagkakasalubong sila sa isang hindi gaanong mataong bahagi ng silid, pasimple niyang isiniksik ang papel sa kamay nito. Nagulat ang matanda, ngunit mabilis din itong itinago sa kanyang bulsa. Isang mabilis na tango lang ang naging sagot nito. Ngunit para kay Lino, ang tangong iyon ay isang malaking sinag ng pag-asa. Lumipas ang ilang minuto na para kay Lino ay isang eternidad. Malapit na siyang bumalik sa tabi ni Doña Amorvida nang maramdaman niya ang isang marahang tapik sa kanyang likod. Si Aling Nena. "Ginoo," bulong nito, ang mukha'y seryoso. "Alam ko ang katotohanan tungkol sa ama mo at sa ama ni Doña." Natigilan si Lino. "Pumunta ka sa lumang bodega sa likod ng hardin mamayang hating gabi kapag wala ng tao." Mabilis na sabi ng matanda. "Mayroon akong ibibigay sa'yo." Bago pa man makasagot si Lino, umalis na si Aling Nena at naglaho sa gitna ng mga bisita. Naiwan siyang nakatayo roon. Ang puso niya'y tila isang tambol na walang tigil sa pagpukpok. Isang bagong pag-asa, isang huling pagkakataon. Habang iniisip niya ito, isang kaguluhan
ang biglang nangyari malapit sa pasukan. May mga ilaw na kumikislap mula sa labas. Mga ilaw na asul at pula. Ang tunog ng sirena ng pulis, kahit mahina, ay nagsimulang marinig, papalapit, papalakas. Bago pa man tuluyang makalapit ang mga pulis sa mansyon, ginamit ni Lino ang kaguluhang nilikha ng kanilang pagdating. Habang ang atensyon ng lahat, pati na ng mga gwardiya, ay nakatuon sa papalapit na mga sirena, mabilis siyang nawala sa gitna ng mga naguguluhang bisita at tumakbo palabas, patungo sa likod ng hardin. Ang lumang bodega ay nakatayo sa pinakamadilim na sulok ng malawak na hardin. Maalikabok, amoy lupa, at nabubulok na kahoy. Pagpasok niya, naroon na si Aling Nena, naghihintay sa ilalim ng liwanag ng isang nag-iisang bombilya. Ang mukha ng matanda ay puno ng pinaghalong takot at determinasyon. "Salamat po sa pagpunta, Manang," sabi ni Lino habang hinahabol ang kanyang hininga. "Wala na tayong oras, iho," sabi ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig. Kumuha ito ng isang maliit at lumanang metal na kahon mula sa ilalim ng isang mesa. "Maraming taon kong itinago ito. Ipinagbilin ito sa akin ng ama ni Donya bago siya mamatay. Sabi niya, kung sakaling kainin na ng galit ang kanyang anak, ibibigay ko raw ito sa tamang tao." Binuksan ng matanda ang kahon. Sa loob, may isang sobre na naninilaw na. Dahil sa katandaan, maingat niya itong inabot kay Lino. "Iyan ang huling sulat niya para sa ama mo. Isang sulat na hindi na naipadala." Nanginginig ang mga kamay ni Lino habang binubuksan ng sobre. Ang sulat ay maikli lamang, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang buong buhay ng pagsisisi. "Rico, aking kaibigan, patawad. Ang kasakiman ay naging lason sa ating pagkakaibigan. Nagkamali ako. Kung mababasa mo ito, sana ay malaman mong sa huli, ang tanging nais ko ay ang kapatawaran mo at ang paghilom ng ating mga pamilya. Huwag mong hayaang ang ating mga pagkakamali ay maging sumpa sa ating mga anak. Nagmamahal, Arturo Imperial." Naramdaman ni Lino ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito isang journal na maaring punitin. Ito ang katotohanan. Isinulat mula sa puso ng taong pinagmulan ng lahat ng galit ni Doña Amorvida. Ito na ang kanyang sandata. Samantala, sa loob ng mansyon, ang party ay tuluyan nang naging isang eksena ng investigasyon. Pumasok ang mga pulis sa pangunguna ng isang opisyal na may seryosong mukha, kasama si Diwa. "Doña Amorvida Imperial?" tawag ng opisyal. Humarap ang matanda. Ang pagkainis ay malinaw sa kanyang mukha. Ngunit pilit pa ring pinapanatili ang kanyang dignidad. "Anong kabastusan ito? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang guluhin ang aking pamamahay? Mayroon po kaming ulat na sa pilitan ninyong itinatago dito si Ginoong Lino Makisig," sagot ng pulis. Habang si Diwa ay nakatayo sa likod nito, ang mga matay hinahanap si Lino. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Amorvida. "Ang aking asawa? Nakakatawa. Nasa tabi ko lang siya kanina. Lino! Lino, nasaan ka?" Nagpanggap itong nag-aalala, ngunit ang mga matay nagliliyab sa galit. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto mula sa hardin. Pumasok si Lino. Ang damit ay may bahid ng alikabok, ngunit ang kanyang tindig ay na. Wala na ang takot, wala na ang pagkagapi. Ang naroon ay isang tahimik na lakas. Hawak niya sa kanyang kamay ang lumang sulat. "Lino!" sigaw ni Diwa, na puno ng ginhawa. Naglakad si Lino, nilagpasan ang mga nagugulat na bisita, nilagpasan ang mga pulis, hanggang sa huminto siya sa harap mismo ni Doña Amorvida. Ang buong silid ay natahimik, naghihintay. "Tapos na po ang lahat," sabi ni Lino sa isang boses na kalmado ngunit matatag. Tumingin si Doña Amorvida sa kanya, ang mga matay nagbabaga. "Ano ang ibig mong sabihin,
Traidor? Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang inilahad ang sulat. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-akusa. Hinayaan niyang ang mga salita mula sa nakaraan ang magsalita para sa kanya. Kinuha ni Doña Amorvida ang sulat. Ang kanyang mga kamay, na laging perpekto at kalmado, ay nagsimulang manginig nang makilala niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Binasa niya ang bawat salita. Ang maskara ng galit sa kanyang muka ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito, pagkabigla, at sa huli, isang sakit na hindi na maitago. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay, ang paniniwalang siya ang biktima, na ang kanyang galit ay makatarungan, ay gumuho sa isang iglap. Ang 4 na dekada ng paghihiganti, ang masalimuot na planong kanyang binuo, ang lahat ay nawalan ng kahulugan. Ang lalaking kanyang sinamba at ipinaghihiganti ay umamin sa sarili nitong pagkakamali. Ang kanyang galit ay para sa wala. Bumagsak ang mga balikat ng matanda. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tumingala siya kay Lino at sa unang pagkakataon, ang nakita ni Lino sa mga mata nito ay hindi na galit o paghamak. Ang nakita niya ay isang nakakabinging kahungkagan. Isang kaluluwang matagal nang nawala sa dilim ng sarili nitong puot. Isang patak ng luha ang gumulong sa kulubot na pisngi ni Doña Amorvida. Sumunod pa ang isa, at sa harap ng lahat ng mga taong dati humahanga sa kanya, sa gitna ng kanyang imperyo ng kasinungalingan, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang lahat ay walang kabuluhan. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi, hindi para kay Lino, kundi para sa sarili niya. Lumapit ang mga pulis, walang nanlaban, walang nagsalita. Habang marahang ginagabayan ng mga autoridad si Doña Amorvida palabas ng mansyon, ang kanyang imperyo ay tuluyan ng gumuho, hindi dahil sa sigaw ng hustisya, kundi sa bulong ng katotohanan. Lumipas ang ilang buwan, ang ingay at eskandalo na dulot ng pagbagsak ni Doña Amorvida Imperial ay unti-unting humupa, naging mga bulong-bulungan na lamang sa mga eskinita ng Baryo Mapayapa. Ang Villa Silencio, ang dating simbolo ng kapangyarihan at takot, ay nakatayo na ngayong tahimik at walang laman. Isang monumento ng isang buhay na nasayang sa paghihiganti. Hindi tinanggap ni Lino ang anumang bahagi ng yaman ng mga imperial. Ang tanging kinuha niya ay ang sapat na halaga mula sa danyos perwisyos na iginawad ng korte para mabayaran ang lahat ng utang na matagal nang dumagan sa kanilang pamilya at para maipagpatuloy ang pagpapagamot ng kanyang ama sa isang mas disenteng ospital. Ang natira, ginamit niya para buhayin muli ang talyer na dati isang anino na lamang ng nakaraan. Isang hapon, dinalaw ni Lino ang kanyang ama. Gising ito, nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa labas ng bintana. Mas malinaw na ang kanyang mga mata at may kaunting kulay na sa kanyang mga pisngi. Ang bigat na dulot ng sakit at pagkakasala ay tila nabawasan. Naupo si Lino sa tabi niya. Matagal silang hindi nagsalita, parehong pinapanood ang paglipad ng mga ibon sa labas. "Anak," basag ni Mang Rico sa katahimikan, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. "Patawad." Tumingin si Lino sa kanyang ama. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Walang pagdadahilan, tanging isang purong pag-amin sa pagkakamali. Hinawakan ni Lino ang magaspang na kamay ng kanyang ama. "Nagkamali po kayo, Tay?" sabi ni Lino. Ang boses ay kalmado. "Pero matagal na po iyon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga, nandito pa kayo." Hindi niya sinumbatan ng ama. Hindi na kailangan. Sa kanyang mga pinagdaanan, natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo, kundi para sa sarili mo. Ito ang pagputol sa kadenang nag-uugnay sa iyo sa sakit ng nakaraan. Ito ang pagbibigay sa sarili mo ng pahintulot na muling magsimula. "Salamat, anak," sabi ni Mang Rico.
At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita ni Lino ang luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ama. Ngunit hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng ginhawa. Kinabukasan, nagawa ni Lino ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Dinalaw niya si Doña Amorvida sa pasilidad kung saan ito dinala. Natagpuan niya itong nakaupo sa isang silya sa hardin, nakatingin sa kawalan. Ang dating tindig na puno ng kapangyarihan ay wala na. Napalitan ito ng isang matandang babae na mukhang pagod at nag-iisa. Hindi niya alam kung nakilala siya nito. Lumapit siya at nag-iwan ng isang puting bulaklak sa maliit na mesa sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Hindi na rin kailangan. Ang ginawa niyang yon ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Isang pinal na pagpapalaya sa sarili mula sa anino ng babaeng muntik nang sumira sa kanya. Tinalikuran niya ito at naglakad paalis. Hindi na muling lilingon pa. Pagbalik niya sa talyer, ang amoy ng bagong pintura at sariwang kape ang sumalubong sa kanya. Ang Makisig Motors ay may bagong karatula at mas malinis na ngayon ang loob. "Oh, nandyan ka na pala," sabi ni Diwa na may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Ang ngiti nito ang naging pinakamaliwanag na bagay sa buong lugar. "Sakto lang ang timpla ko." Inabot niya ang isang tasa kay Lino. "Kamusta si Tito Rico?" "Ayos na siya." "Mas maayos na," sagot ni Lino. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay at magaan na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naupo sila sa isang lumang bench sa harap ng talyer. Pinapanood ang mga sasakyang dumaraan. Ang ingay ng kalye, na dati ingay ng kanyang mga problema, ay ngayon tila isang musika ng panibagong buhay. "Alam mo, Lino," sabi ni Diwa, "pwede ka nang umalis sa bayang ito kung gusto mo. Magsimula sa ibang lugar kung saan walang nakakakilala sa iyo." Tumingin si Lino sa bagong karatula ng kanyang talyer. Tumingin siya sa paligid, sa pamilyar na mga ngiti ng kanyang mga kapitbahay. Tumingin siya kay Diwa, ang kaibigang hindi siya iniwan. "Dito ako kabilang, Diwa," sabi niya. "Dito sa alikabok at grasa, dito ko haharapin ang bukas." Humigop siya mula sa kanyang kape. Ang pait nito ay may kasamang tamis, tulad ng buhay. Itinaas niya ang kanyang mukha, hinayaang tamaan ng sikat ng araw ng hapon ang kanyang balat. Hindi na ito ang nakakapasong init ng desperasyon, kundi ang mainit na yakap ng pag-asa. Dito, sa harap ng kanyang maliit na talyer, sa gitna ng ordinaryong araw, sa wakas ay naramdaman ni Lino ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi ito ang pagkawala ng utang o ang pagbagsak ng isang kaaway. Ito ay ang kapayapaan sa puso na dulot ng pagpapatawad at ang tapang na muling magsimula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang paghihiganti ay isang hawla na tayo mismo ang gumagawa. Ang tunay na paglaya ay hindi matatagpuan sa paniningil sa nakaraan, kundi sa pagpapatawad at sa pagyakap sa panibagong simula na laging naghihintay sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwento ni Lino at ni Doña Amorvida. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click ninyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwento Audio.